Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang 4 na news kupero. Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30. May jingle pa, di ba? Hoy, sabay na, sabay! Ano ba yung pinagagawa niyo pa dyan? Sir, Guido, ba't nagme-makeup ka pa? Wait! Hindi pa tapos yung aking makeup set. I'm sorry, the makeup artist needs to be escorted out of the premises. Ba't nagme-makeup ka pa? Come on, never in the history of Cuatro Alas na sinamaan mo yung makeup artist palabas eh. He needs to be escorted out of the premises and into my custody. Now na. Okay, pwede bang, can I at least walk him out? Ganun. I'm sorry I've lost that privilege. I will now read him his rights. Halika na nga! Ay! Nasaan na? What just happened, Sek? Kung ngayon eh, gay pride ngayon. Nawala si Alan. Hoy! Alan! Transform! Transform! Napakatikas mo kanina. Siyempre. Type yung aloe jacket mo. Medyo. Pati Hindi, ayusin ko lang. Sobra ka naman. Ayusin ko lang. nahirapan ka mag-stomachail eh. Nahirapan ng binga. Breathe in, breathe in, breathe in. Akala niyo ba kayo na may teledrama sa inyong mga studio? Siyempre dito rin sa 4 Alas, di ba? Magandang tanghali sa inyo lahat. Ako po si Michael Fati ng inyong Ace of Hearts. Yan, magpakilala kayo, John Dick. Brother! Ay, Hindi masyadong malaki ang katawan, pero malaki ang aking puso. yan. Ang ating mga manonood, mga alaskador at alaskadora. Alan Herman po, Ace of Diamonds. Ano pa yung malaki sa'yo? Malaki yung bunsa! Malaki yung bunsa! Super load. Palda na naman. Nakahimas ka lang. Palda na naman. Ace of Clubs, Yan. si Professor Guido David. Magandang hapon sa ating mga viewers and listeners. Maraming salamat sa mga nagpadala ng stars. Ay, naku, ito na naman. Tsaka Let's start the show with that. We literally talked about it. tsaka batiin ko lang, happy birthday to my one and only. Check! Secretary John B, amin ka na. Binabati ka ni Professor Guido. Ronald Llamas, Yan. Ace of Spades. Yan. Yan. Mukhang kinakailangan kong lakihan yung aking spades. Dahil. Dami. Ang daming kailangan ipala. No? Ipala. Ayan. Ikawatalo. Yan. Kaya, pasensya na po. At ngayon, maraming kaguluhan na Yeah. nangyayari sa ating mga paligid at kailangang ayusin Yan. yung kaguluhan na yan. Yan. Pasensya na sa aming opening, ha? Walang po yan, walang personalan. No? Kaya ka nababanggit lagi ng... Absolutist po ako eh. Sabi ng isang Pero sa ito sa pag mo. Ba't parang may... Ay! Ayan na nangyari. Humaba ang buhok nito, ha? Uy, Yun. Tahol-tahol pa. bait-bait yan. Oo. Mabait ngayon.
Sek, batiin mo ang mga... Ano sabi mo? Ano sabi mo? Bayaran ng mga media? Grabe, oo. Bakit tayo? Media ba tayo? Split ends ako lang ata medyo rito. Pero Hindi daw mga PR lang daw. ipapatiin ka, may mga special bisita sa Ay, studio oo nga tayo. pala. Nandito yung aking walang kwentang kapatid. At saka yung kanyang may kwentang Yan. asawa. Si Pam Astorga. Yan. Si June Yan. Astorga. No? Oh, yan, nakita niyo sa likod. Yan po ang kapatid ni Seklia. Masabi niya, mas ano daw, mas madaldal An daw. improvement, oo. Huwag nyo nang pagsalitain. Okay, so ngayon alam na namin kung kanino napunta lahat ng good looks sa pamilya. Wala nang natira. The fruit fell very far from the tree. Ako, binabati ko yung ating mga klase dati, si Dr. Elise Medina Zambrano, Elaine Medina Oriel, Deo Oriel, Dr. Minette Libardo, at Dr. Ron Libardo. Ako naman, binabati ko si Don tsaka si Tony. Nakita ko sa mall. Ano sabi Members sa'yo? ng August 21 movement. Lagi daw na... Sino bang founder niyan? Sino ba Sino kaya founder niya? Lagi daw sila nanood ng Cuatro Alas tsaka si Pong Delgado. Kaya ho, una yung aming pagbate para, kunyari, maraming nanonood sa akin. Yan na ho, ganyan na. Yun yun. Todo yun. Patibato. Ikaw lang. Parang ako lang yung walang binabati. bati na. Binabati ko ang aking mga ka-grappling sa Dungeon Philippines. Yeah. Dahil huli ninyo ako nakitang naka-rash guard nung ako ay sa submission grappling ba. Matagal na yun. Talaga mahilig ka sa grappling, no? Grappling. Grappling with straws. I'm grappling with my morality. Grappling with words. Yes. Sino pa ginagrapple mo? I grapple with my conscience a lot when I'm with you. Yun ang ano doon. Simulan tayo sa mga jokes. Kasi ang jokes natin, sabi nga nila may punchline daw ito Who does the dog out? Who? Okay, una ka na. Sige, go. Nako, sabi daw ni Senator Amy, Yan. ipapakulong si Jinggoy. Hindi ko maintindihan. Anong sabi ng mga viewers ba? Ikatatlong beses na ito, di pa rin niya get? Zek! Yan na, oh. Bakit di bumenta ang luha ni Graphics lang ba yan? Graphics? Camille Villar? Bakit? Ba't di bumenta? Ulitin mo, Zek. Bakit hindi bumenta ang luha ni Camille Villar? Bakit? Mas marami pa yung ilang patak ng luha kesa sa tumutulong tubig sa Prime Water. Okay, so, Pero at least naman, Sek, Sige, go. at least naman, Sek, yung luha ni Senator Camille, di ba? Malinis di ba? Malinis? Oo, pwedeng inumin. Parang may pinapatamaan sa prime water na hindi malinis. Parang parang hindi maganda tignan. iniinom ang luha. You do you. You do you. Whatever floats your boat. Nahipuan mo lang si Alan. Kung ano rated, masyado ka namang rated R. Rated R. Ano pinagmula ng kasabihan na bahala na si Batman? Ano? Kasi daw, si Robin walang kwenta Hindi ako naniniwala na ako pag naging senador may magagawa ako. Storbo lang ako doon. Gagastusin ko lang ang pera niya. Sayang lang. Wala din ako magagawa. Unbelievable. Siya mismo pala, may ano pa siya nun self-awareness pa siya nun siguro. Self-aware pa. Ano yung Cognizant. nag-aaway ang ating mga houses? Correct. Diba? At alam nyo ba na hindi lang dalawa ang kapuluhan ng Kongreso ngayon? Tatlo na. Talaga? Paano naging tatlo? Paano yung tatlo? Di ba, Dalawa lang? Di ba upper house, lower house? Oo. Hindi, tatlo na. Ano na? May upper house, lower house, saka jail house. Who does the dog out? Iyon, no? Pati mga jokes natin, pasayad ng pasayad Parang Ronnie Holmes joke na yan That bad? That bad? Teka, iangat Pwede ba pakiayos yung mga jokes nyo? Iangat niyo pa yung jokes, hindi yan. Hindi na tayo dyan. May bago tayo, Oo, yan. Joke 2! Joke 2! Magpo-produce na rin daw si Cayetano ng series ng mga probinsyano. Probinsyano? Pero siya na ang bida. Ha? Tanggol siya, tanggol? Siya si Tanggol? Hindi. Sino? Ano ba kayo? Sino? Siya si Tanggal. Who let the dogs out? Dati ako nahawa na ni Ronnie Holmes. Grabe ang sakit na yan. No? Sakit. Wala raw panama si Alan Peter. Kay Sherwin. Sherwin, bakit Oo. naman?
Siyempre, pangalan pa lang. Win Gatchalian versus Alan Peter Cayetano. Who does the dog out? Who does the dog out? Yun yung sinisigaw doon. Talagang padaos-dos na padaos-dos eh. Sensya na po kayo, hindi na to Tito Jokes eh. Well, ito, kung hindi nyo kilala, Ronnie Holmes Jokes. Walang itong ganito ka-corny. Pero share natin sa ating mga 7,500 Uy, 7,000 live viewers. Hintayin ang mga jokes ni Sek. Kung gaano magaling magbigay ng survey si Ronnie Holmes, ganun kasayad yung kanyang mga jokes. Oo. At least meron. Ito daw. Hindi na daw welcome ang mga Cayetano sa majority. Pero hindi na daw rin sila gusto ng minority. So, Ano mangyari sa kanila? Hindi ko alam. magtatanong lang sila ng sorority. Nakakatawa pa naman yung joke. Pwede bang bigyan ng training sa kanto, sa delivery? Nakakatawa pa naman yung joke. Parang Tatayo sila ng sorority. labanan to ng labanan to ng Pulse Asia at saka Okta. Uy, abangan niyo yung episode na yan. Kailan lalabas yung Sek? Sa Lunes. Lunes. Anong episode yun? May bagong programa si Sek at si Lovely eh. The Lovely Show. Free plug. Lahat ng guest namin tumanggi sa pinagtagaan namin si Guido. Ako yung guest. Sek, di ba pinag-usapan na natin, we use our internal monologue. Hindi dapat pumuputok yung top bubble eh. Hirap na hirap kami. Parang dito kanina. Hirap na hirap kami, di ba? Hirap na hirap. Kaya pasintabi sa mga survey firms, medyo nilapastangan ko na kayo konti. Konti lang. Konti lang. Dahil sobrang galang nyo kasi sa mga survey firms. Siyempre, makagalang-galang yun. Konti na lang, PR firm na rin. That's the dream. That's everybody's Dream. Dream doon. Itinanggi. Itinanggi ni Cayetano na boss daw niya si Sara. Hindi raw siya DDS. BBS daw siya. Ano yung BBS? Yung BBS. Bilib na bilib sa sarili. British Broadcasting. Biro mo, Ay, pinapalakpakan daw siya ng media. Nakita niyo, yung pala mga staff pala ni tapos may ganun pa. SB. di ba? Ano mo? Grabe, no? Ay, nako. Grabe, di The ba? level of delusion. How sad. Ganyan ang trabaho ng mga PR. But we do it better. Nag-ahire ng papalakpak sa kanilang Yeah. principal. May sarili pa na. Crying Di ba yan lady. din yung Cayetano nakausap ni Mocha Uson? At tinuturuan si Mocha paano bumili ng mga media? That's exactly the one. yan yun? The Saan very na nabaseg yung na yun? Yung leaked video na yun? Palabas Matagal na nyo. yun, 2000. Meron ba tayo nun? Tsaka si Bana. Wala tayo. Okay. Siyempre kasi may mga Hindi, copyrights. pinaalala ko lang. Baka, Naalala lang. alam ko naman, I-google nyo na lang, guys. Google nyo na. makakalimutin tayo no? Kapag tuluyan ng tumawid ng ibang senador at matapos ang pagmamatigas ni Alan Peter Cayetano, mag-ano lang tayo, theoretical study. Theoretical. Anong committee kaya ang pwede niya pamunuan na may pakinabang Ito siya? pwede. Oo. Ano? Ako una ko. Thought exercise. Ang pwedeng Ano? unang committee niya yung sinasabi ni Sek Ano? ng Peking Palakpak Committee. Woo! Gusto ko yan. Hudas! The dog out! That's the way to do it. Yeah. Sek, anong committee? Tingin Anong mo? committee okay? Mas bida kay Jollibee Committee! Ikaw, bro, may committee ka? Dapat ibigay sa kanya. 10K Budol Money Committee. Yan ba yung promisa niya dati? Di ba? Yung mamimigay siya? Ilan ba nabigyan niya? Parang ako. Sabi niya, wala natanggap. Sabi niya, it needs legislature. Kayo naman nagpabola kay Pero guys, inaalaska ninyo Inaalaska ninyo yung tao. Huwag ninyong tandaan. In his mind, siya pa rin ang SP. SP. At alam mo kung anong committee ang nangungunuan ni SP. Ano? Special Pansit Committee. Sumayad na naman. May pakain. Sumayad na naman yung joke natin. Sarap pansit ko. Sa kanya tayo mag-second round, mag-round 4 at round 5 ng mga jokes natin. Baka mabukasan na yung live viewers Baka natin. takat ng content. Para pakatinan natin ng konti ito kasi hinihiling nila pero baka sumayad-sayad tayo eh. Tabla. Tabla. Doc Guido tsaka Ronnie Holmes joke. Tabla. Wala. Parang 11 yun. Grabe. Tigil na natin to. Uwi na tayo. Oo nga eh. Pero bago tayo mag-end,
Dito sa programang ito, una niyong narinig. Ay, actually, kalawa kasi inuna mong narinig sa iba eh. Ano? Yung sinabi ni Sek dati, akala ng mga tao, bakit tumawid nga pala si Cheese? Ha? Sinabi ni Sek? Ako nagsabi no. Tama. Oh. Ako. Ako na ko narinig si Alan. Si Alan, una ko narinig. Eh di sa'yo na, ipapatent mo pa. Tabi nga natin si Sek. Problema rito, may royalties pa. Panotaryo. Sek, Hindi yung invisible na notaryo. bago tayo mag-gap, sino sa tingin mo ang susunod pang tatawid at bakit? Yun. Yun eh, ha? Hanging ba yan? Yan pwede na isip yan. Ilan ba yung absent tong isang araw? Yung sa alleged Blue Ribbon Committee. Yan. Ilan ba yung absent doon? Sino nga ba yung absent? Ilan yung absent doon? Apat. Apat. Di, pili ka ron. Pili ka Shooting ron fish from a barrel. Diba? Oh. Tama. Isa, dalawa. Ay, bato-bato pick. Alam mo, hanggat walang 13, hindi sila makaka-elect ng isang Senate President. Correct. Ngayon, kung may 30 na sila, yung susunod na session ng Senate, sa SONA pa. Correct. So, kailangan magpatawag ng Presidente ng special session. Para ma-formalize yan. Diba? Dapat bilisan yan. Dahil may mga may mga kasama si Alan na nagpaplano ng kung ano-ano eh. Correct. Hindi si Alan Herman. Oo, Alan mawala Peter. isang araw sa Senado nagsuntukan. Di ba? Nagsuntukan, di ba? Dapat turuan yun, paano makipagsuntukan. Pero, habang nagkakagulo sila, ano sinisigaw? Sunugin ang Kongreso! Sunugin ang Malacanang! Sunugin ang 4 kantos! Alas na. Nasunog talaga. Nasunog na nga. Sunugin lahat! Sunugin! Lucy, Pati yung tight na t-shirt, alam mo, sunugin! Kaya yung mga gusto magsunog na yun, di natin alam, no? Si Joel, si Mark, si Camille, sino pa isa? Si Loren. Loren. Sa kanilang apat. Anong tawag ni Loren doon sa 18 Marines? My Hero. My heroes. Ay, nakalimutan niya. Kasama daw siya sa Listahan. nang dinalhan ng mga maleta, dalawang maleta. Sa bahay na sa Forbes. My Heroes. Parang wow, mali yun. Kaya nga nawala eh. Nawala siya Tsaka doon. sinabihan niya si Sec John Vic. The next time you come see me in my office. Yun. Ang sabi niya, hindi, saka sabi niya doon, nakita ko yung video eh, I might have one of us transfer. Yeah. Para wala Might yung gulo. have one of Parang us. ganun. Oh. Problema sa inyo, puro kayo marites. Marites. Magayos kayo. Magayos kayo. Ulitin ko. Joel, Camille, Mark, Loren. Sino sa kanila ang unang lilipat? Pero huwag kayong kakalas. Magbabalik ang 4 Alas! Ba't magpapalik ka ng gabi? Bakit mo ang gabi po eh? Okay na to. Mainit. 4 alas. Walang kakala. Magkakaiba ng personalidad. Iba-iba pero isang puso. Hindi atras. Talaga inisyong nagliliyap. Ayun, talagang who let the dogs out. Oh. Yun. Babalik ang mga 4 alas. Oh, siguro, dami nating live viewers ngayon, pero para sa mga ibang gusto bang manood sa libo-libo at milyon-milyon fans Ang puso mo to na. 4 alas. naman ha. Para kang si Alan Peter magsalita. Don't you know? Mapapanood ang 4 alas sa Beam Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo. Yan. Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51. Live rin kami sa Signal 31 nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din sa DZMM Radio Patrol 630 at iba't ibang FMR stations. Kaya mag-subscribe na! Yun. Hindi ko talaga kaya yung accent niya. Hirap, no? Pero kung ginaganyan yan Very unique. Unmistakable. Oo, mapapakinggan.
ang 4 alas Nauna na sa naman. DCMM, Hunter, oh. Radyo Patrol Yan. sa 630 at iba't ibang FMR stations. Kaya mag-subscribe na. Yon. Magandang hapon din sa ating 9,200 live viewers and listeners sa DCMM Radyo Patrol sa 630. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa PRTV, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na! Subscribe na. Pasensya na po, ginugulo namin ang inyong tahimik na Sabado. Yun. Ang iingay nito mga kasama ko rito. Masisikip pa ang suot kanina, di mukhang ba? hindi nakapagagahan ng maigi itong mga to eh. Kulang. Oh, ano na? Bakit naging ano na? Balik kayo ulit dito. Balik ulit. May kapanama. Pero what can you say about yung mga eksenang nangyari sa Senado? Grabe, no? Daming anong usap-usapan ngayon about... Para naging ano na tayo? Naku, si Sec Llamas lang ang makaka-appreciate na to. Para naging Avignon Papacy na tayo. Avignon. Naging dalawa na ang Santo Papa. Naalala niyo yan. During the Middle Ages, di ba? Arnian lang kayo magpaliwanag niya. No? Naging dalawa ang Santo Papa. Takanta kayong mga Katoliko. Why are there two popes? The Avignon Papacy and the one in Rome. Sino ba sa kanila ang may legal, moral? Ngayon, Yun, sabi ko. nagkagano na ang Senado. Dalawa na daw ang SP. Parang may acting at may real SP. May real at may actor. May real at may actor. So, ano sa tingin ninyo? Ano lang, hindi naman tayo mga abogado. Yeah. Pero sa tingin ninyo, ano ba dapat? Wala kang legal background. Ganun, parang sabi. Pero according sa mga Sino ba tatanong mo? Ayun lang. according sa mga nag-weigh in, sa mga, Ito. well, hindi lang legal luminaries, sa sige. mga deans ng mga universities. Yan. Sino ina-uphold nila yung faction ni Yung IBP Senator is Win one. Gatchalian? Kasama yung IBP. IBP. So- Ang Executive Department, kinilala nila. Kinilala na. Ang Congress, yung House of Congress. Mapapakapulungan, Kinilala nila. Ang civil service ata, ang sabi ata ni Sherwin, Kinilala aayusin na. nila yung problema daw sa civil service para hindi nalilito yung mga empleyado ng Senate kung kanino sila makikinig. Dahil, syempre nga naman, nagtatrabaho lang itong mga ito. Correct. Hindi mo alam kung sino yung boss mo, di ba? Sasabihin sa'yo, ganito. What's up? Defend Yeah. the independence Yeah. of the Senate. Gulat ko. Hindi man narinig yun? Ako narinig ko yun. Sinabi ni Jinggoy. Natawa ko. Defend the independence of the Senate, no? Ang hilig yata maghahampas na ng mesa ngayon ng mga tao. Yan ang uso ngayon eh. We are under attack! Defend the independence of the Senate. Tatanggal Tanggal yung wig. Tanggal yung wig. No? Oo. Ano masasabi mo Ang dyan? makikita mo kasi rito, yung iba't ibang mga objectives ng mga players dito. Pero bibigyan lang kita kasi parang ganyan yung ginawa sa dati ni pumasok na tayo sa objectives ng Bardagulan. kaya ko. Secretary Lemas. Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Bawal ang takot, dapat todo prangka. Panasipang. Ang tanggalin. Pag yung mukha eh. Hindi ko siya makakita. Where am I? Kakaiba to si Guido. Si Guido parang sa theater arts na talaga. Parang naglalaro lang eh, no? Alam mo, pwedeng, ang discover natin, pwedeng artista to. Artistahin to eh. di ba? Pwede. Pero mas artistahin yung mga nasa Senado. Mas magaling yun. Diba? Talaga. Tingin mo, kaya ng Netflix yan? Hindi. Kaya ng House of Cards yan? Kaya ba yun ng Kwan? Game of Thrones? Wala sila dyan. Diba? Kompleto sa Regatas Wala to. sila dyan. Subukan natin linawin o i-deconstruct yung mga layunin Yan. ng mga artista Sige. dito sa telenovelang ito. Yan ang gusto ko marinig. Para manakaw ko na naman. Para may nakuha. Meron kang Alan Peter Cayetano na ang tawag sa sarili ay ambassador ni Jesus Christ. 3 Sundays ago, ikinanto siya ng mga obispo. Pwede ba? Huwag mo namang gamitin the name of the Lord thy God in vain. Pwede ba? Huwag ka nang
magsasalita, magko-quote ng scriptures. Yan. Di ba? Dahil hindi namin gusto yung ginagawa mo. Correct. Di ba? Eh parang hindi nakinig. Hindi. Lalong dumami pa. Yung quotation sa scriptures, di ba? Na-encourage. Oo, pero ano ba layunin yan? Ano nga? Eh kailangan maunawaan nyo yung kanyang kasaysayan. Yan. Okay. Yan. May history yan. Yung sa kanyang teritoryo, sa Taguig, ginawa rin nila yan. Nung nagtayo sila dun sa mga konsehal, hindi pinadlock nila yung City Hall. Naalala ko yun. At nag-elect sila ng isang councilor para makuha nila yung majority of one at saka nila binuksan. May tradisyon niya na ganyan. Tapos nung siya ay speaker Yan. ng Kongreso, House, oo. na merong agreement na hanggang dito lang siya. Taon lang. Sharing, Nung ibibigay na yung kanyang term, kinanda na yung Kongreso. Pinatayan ng ilaw Kinuha at yung ano. pinatayan ng tubig. Wi-Fi. Hindi aircon. Hindi pa. Pinadla. Hindi aircon, hindi wifi. Di pa. Hindi pa. Pero eventually, Yan. kinanto siya ng presidente na mas ugok sa kanya. Di ba? Yan ang problema sa mga bully. Pag nakatapat ng mas bully sa kanila, atras. Di winasak yung pintuan. At sa celebrity sport sila nag-convene. Yung nagtanggal sa kanya, 200 congressman. Dahil nakapadlock eh. Di ba? So, hindi bago yan. At ngayon, Yun. tinanggalan ng wifi. Yun. At tinanggalan ng aircon. Yun. Tanggalan ka na ng ilaw, wag lang aircon. Summer di ba? Ito nga si Alan pawis na dito. Pawis ako kanina. Sigat ang sunto eh. Ikaw na nga to. Tapos, pero mo, Senate President ka, hindi ka dumalo sa sarili mong session. Yun nga Di ba? Di yun, tanggal siya. Iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. Pero parang crocodile tears naman. Ng iyak, diba? So, ganyan si Alan Peter Cayetano. No? Hindi lang siya king without a kingdom. Yan. Ito ko na naman. Mas gusto niyang maging king at all means. Yan. Kahit ruins na Yan. yung kanyang kaharian. At yun ang ginagawa niya ngayon. Ginagawa niyang ruins. No, yung kanyang kaharian. Ang problema, hindi naman sa kanya yun eh. Sa mga Pilipino yun eh. Sa bansa yun eh. Para sa susunod na henerasyon ng kabataan. No? Yan ang problema sa mga nag-ahari-harian. Yan. No? Yan ang mga tunay na absolutist. Yun nga binanggit ko sa'yo Pag binarahan mo yung Kongreso, yung Senado, tigil eh. Akala nila, krisis lang ito ng Senado. Totoo, krisis ito ng Senado. Pero pag barado ang Senado, barado ang legislation. Kakatapos lang sa Kongreso, third final reading, yung Freedom of Information Act. Yun. Paano magiging batas yan? Nabara. Wala, nakabara yung Senado. Yung mga general, Sec. Di ba? Itong appointments. Hindi na-promote. Pag hindi ka na-promote, 1 year bago ka mag-retire, Boom. Tapos ka. wala ka lang promotion, di ba? Kasama pa dyan yung iba ng mga career na nakatenga ang promotion ngayon. Correct. Di ba? Tapos, kasama pa dyan, itong budget. Yan. Nagsimula na. Budget season na. Nagsimula na yung budget season. Paano sisimulan yan? Nakabara. Buti na lang, itinuloy yung session ng majority na may quorum. Yun. At merong jurisprudence, di tinanggal siya at tinanggal yung iba't ibang mga leader ng Senado. Correct. Pero, kapit ako Yun eh. Kaya nagkaroon siya ng kanyang sariling rump session. Rump. Anong ibig sabihin ng rump? Peke. Legal ba yung sec? Tagal mo sumagot So, ano nangyari? Karoon ng RAM session. Ang problema, kahit sa RAM session, ang dumalo lang sa mga kasama niya, 6. Yun nga nasa May 4 na hindi dumalo. Sabi niya, where Nagkamali are you? si Alan kanina Humihina. Yung isang hindi dumalo ron, si Bongo. Si Loren dumalo Kino-correct ko lang dahil madalas mali ang mga PR na. Kaya, yun, no? Dapat magnakaw na lang mga Yun yung unang layunin, no? Na kahit wasakin na yung institusyon, mahina na nga in the first place, basta manatili lang siyang hari. Yun. Naghahari-harian. Kalawa,
Ngayon ko na nakakita ng Senado, halos kalahati may kaso. Yun nga eh. Di ba? From obstruction of justice to corporate crimes like insider trading, manipulation ng market, hanggang sa plunder, malversation, at saka, imagine mo, the first Asians Yun. to be charged with crimes against humanity. Kaya proud na proud si Michael eh. Proud. No? Yan yung ikalawang layunin. Yung mga senador na yan, na mga kriminal. No? Hindi pa naman sila kriminal. Hindi pa inahatulan eh. No? Pero mga kabal. Ng mga sindikato, Yan. di ba? Ay, yan ang kanilang layunin. Mawala, mag-disappear yung kanilang mga kaso. Ikatlo, itong mga diehard na mga Duterte, Yan. katulad ni Robin Hood. Ano sabi niya? Pag-abot sa amin ng impeachment, i-reject namin yan. agad. Hindi nila na-reject. So ano kaya ang kanilang balak gawin ngayon? Yun, gusto ko Diba? Pag nakuha nila yung majority, hindi nila papayagan lumabas yung ebidensya. Katulad nitong mga bank accounts, etc. Yun yung lie. Kaya, ang unang labanan ngayon is the majority. Yan yung layunin nila. Tapos meron ka, panghuli, itong mga senador na nakakuha ng quorum. Yan. Led by Win Gatchalian. No, kitang-kita mo yung kaibahan kay Alan Peter. No? Very humble, very self-aware, 'di ba? Very circumspect. 'Di ba? Magalang, no? Tsaka parang wala akong napanood na Facebook Live ni... Wala, no? Tsaka napaka-decente at napakagalang, katulad ng Ace of Spades, di ba? Oo. Yung ganun na. Nagtatawa na kayo. Wala na kayo next week. Ngayon, yung grupo na yan, kasama si Senator Risa, kasama yung Tulfo Brothers, kasama si Senator Soto, Ting Lacson, etc. Ang layunin nila, sagabin yung institusyon. I-rehabilitate yung institusyon. Sobrang nakalatag na sa ospital, di ba? Sadsad. Tapos, sinasabotahe pa. Balak lagyan ng lason. No, yung dextrose. Na sinusubukan lang ang sagipin nitong grupo nila Win Gatchalian. So, kung makikita mo, ito yung apat na layunin. No, nagbubunggo ang mga actors and actresses dito. Pero, buti na lang, malinaw yung sinusuportahan ng silent majority. Yung karamihan sa ating mamamayan. Lumabas nga dito sa isang survey. Overwhelming yung support. At walang suporta itong sila Alan Peter. Kaya dahil walang suporta, ang sinisi media. Media! Ano ba naman kayo mga media? Kayo! 45 minutes na ako nagsasalita sa isang rally last year. Hindi niyo ako binanggit. Ano bang klase kayong mga media kayo? Sa front page. Diba? Kaya, ayun. Di, babayaran ko yung mga staff ko para palakpakan. Yun yun eh. Yan ang nangyayari dito. Kaya kitang-kita mo kung sino yung peke. At kung sino yung tunay. Kahit nauubos na. At least natural. Tunay ito. May bolang kristal. Yun lang. Kinabahan ng ating 12,000 live viewers. Thank you for the viewership. Wala pa tayong guest niya. Walang guest. Wala eh. Tonto sila kay Guido eh. Hindi na kailangan ng guest. Ang dami kong natatanggap na message na anong gimmick nyo next week? Anong gimmick nyo next week? Anong papagawa natin kay Guido? May ganun lagi eh. Buti nga sa'yo, ganun eh. Akin, we love Guido. Yan. Anong gimmick niya? Siya na lang. Wala. Para tayong mga extra na rin dito. Nakakabal naman yan. Baka kung anong gawin niya sa akin. Beat players, di ba? Press alas with Guido David. Sabi niya na lang ako sana. Ano pa siya? Anong kanto? Ano? Ace of ano to? Clubs. Yung pinaka hindi kilala na Ace. Short-term memory ni Sek. Kanina pa to. Naka-4 Kantos tayo. Pagkatapos ko kayo maghipuan kanina, talaga nakalimutan ko na lahat. Gusto mong limutin. Lumabas si Thought Bubbles. Inuulit ko po, kaming hapon. Gay Pride, no? Rally, dito sa Murato, at saka sa UP ata, no? Sama po tayo dyan, no? Kahit itong mga kasama ko na toxic ang masculinity. Mabuhay po ang ating LGBTQIA support you guys and girls. This is your month and maraming mga kaganapan, lalo sa
Quezon City na pinangungunahan ng icon of LGBTQIA+ rights na si Mayor Joy Belmonte. Sige na. Yan. Sana wag nyo lang isama dyan yung mga kawatan, yung mga senador, no? At saka mga politiko. no? Hindi proud sa inyo mga pride. Kahiyan nyo yung mga yan. No? Kahit di pa nag-out. Pero bago tayo pumunta sa ating mga iba pang mga segments, anong pakiramdam ba, Prof. Guido? Ano? Ng Budding stardom. tinatamasa mo ngayon na nakasikatan at paghimok sa'yo na sumali na sa mundo ng teatro. Okay, doesn't understand the word you said. Buffering. Sino yung pinag-usapan natin? Ikaw nga! Kita mo yung mukha eh. Nagkaroon ng math equations eh. At least hindi na katulad dati, nakatulala. Yun exactly sinabi ng audience natin, di ba? Oo. Ikaw daw ay active participant. You're Diba? emerging from your shell. Yes, correct. What shell? Kaya wag mo kayong malito na binubuli namin siya. Correct. Kasama yan sa show. Sige daw. Oh. Ito, ikaw naman sabi, mahal ka ba namin sa tingin mo? Of course! Yeah! Pero sino ba yung sinabi mo kanina na mahal mo? Yeah! Importante. Na birthday bukas. Bigyan mo lang kahit letters lang. Letters. Yun, may letter ano Sounds ba yan? like. Sounds like Risa, pero hindi si Risa. Sounds like Risa. Pero hindi si Risa. Starts with the letter. Teka, may nagpadala. Hong Kong, $10. Thank you to Cherry Blossom. Ay, sorry. Talaga. Changing the topic. Toothpick. Ay, naku. Balik tayo sa mga, kasi tinanong na natin itong mga ating mga Lipat na tayo ng topic. Di ba? Parang pinipiga mo. delikado. Ayaw eh. Ito, pupunta muna tayo sa naalaala mo kaya. Alaala mo kaya? Naalaala nyo ba? Kasi ang susunod dyan, immediately after is the Herman Cut eh. Pero ito, naalala nyo ba? Speaking of quorum, ito, naalala nyo ba? Naalala mo kaya? Patingin nga, ano yan? Session is resumed. The Secretary will call the roll. Roll call of members. The Honorable Senators Angara, Aquino, Binay, Cayetano Alan Peter Compañero S, Cayetano Pia S, Defensor Santiago, Ejercito, Enrile Escudero Estrada, Gingona, Hunasan, Lapid, Legarda, Marcos, Smeña, Pimentel, Po, Recto, Revilla, Soto, Trillanes, Villar, Senate President Drilon. There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country, and therefore they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available senators, out of which 12 are in the session hall, and answer the roll call. The chair therefore declares the presence of the quorum for the record. Naalaala nyo ba kaya noong 2015 sa panahon ng Senate President na si Franklin Drilon ay nagkaroon po tayo ng quorum ng 12. 12. Saka malinaw na kinuot niya yung decision ng Supreme Court. Recognizing yung quorum na yan. At hindi pa nakasama dyan yung Abilino Cuenco. V. Cuenco. case, no? Oo. Di ba? At naalaala nyo ba? Yan. Naalaala nyo ba, mga alas, mga manonood, nung pagkatapos in-announce ni Senate President Frank Drilon that they have a quorum, naalala nyo ba na
ang magkapatid na Cayetano ay nagwala at nagprotesta. Hoy! Hindi pala sila nagwala at nagprotesta. Dahil hindi nangyari yon. Hindi nangyari yon. Kahit 12 lang, dineclare na quorum, hindi sila nagwala nun. Hindi sila nagwala. Bakit kaya sila nagwawala ngayon? Ate Charo. Ay, Ate Charo. Baka merong kumamusta sa kanila. Yun na ba? May nangamusta. Naalala ko lang na hindi naman sila umangal. Hindi naman sila nagwala. Oo. Tanggap nila na ang 12 ay quorum. Wala namang nagkaroon ng tumbahan ng mesa. Yes. Walang nagdabog sa... Walang nagdabog. Wala Sila naman nagsabi ng we are under attack. Walang ganon. Ang ganda pala pag may soft music, nakakalimot tayo. Nakakababa ng BP eh. Pero dahil sa usaping yan, dumiretso na tayo sa Herman Cut! Walang putol, walang budol. Alan Herman sa Herman Cut. Herman Cut. That was the background music, to end all background music. Mga alaskadora, mga alaskadora, biglang naglabasan. Puso mo ha. Mga, Ayoko nang hawakan ka dyan, pero puso mo ha. ang mga math, dito. Yeah. Ang mga math at constitutional experts Yeah. last week, di ba? Di ba? Dahil lang sa isang salita, napakabigat na salita. Quorum. Kailangan ba talagang 13 ang present para makagalaw ang Senado? Sa unang tingin, syempre simple yung sagot. 24 ang senador. Majority ng 24, 13. Case closed, dapat. Pero sandali. Paano kung hindi naman ordinaryo ang sitwasyon? Paano kung may senador na nakakulong? Paano kung may senador na pugante? Meron nga rin. O yan. Again, I will take a page from our erstwhile Senate President Alan Peter Cayetano. Gumamit tayo ng basketball analogy. Sabihin na natin Yung Eric 5 Cayetano yan, ano? ang nasa roster. Pero 3 suspended. Isa injured. Kapag maglalaro na ang team at gagawa na ng play ang coach, isasama pa ba yung mga wala sa court? Hindi. Siyempre hindi na, di ba? Hindi na. Siyempre hindi naman dapat matigil ang laro dahil sa mga player na wala naman doon. Dito pumapasok ang madalas na banggitin na Avellino v. Cuenco. Yun na. Originally. Yun. Maraming tumitingin sa kasong yon bilang usapin ng parliamentary procedure. Pero kung titignan ang mas malawak na prinsipyo, may mas simpleng aral. Actually, very simple yung case na yon. Ang punto nun, kapag may pagpipilian sa pagitan ng pagpapatakbo ng institusyon at pagpapatigil nito, dapat manaig ang pagpapatakbo. It must go on. The services must go on. Legislation must go on. Dahil kung hindi, magkakaroon tayo ng kakaibang sitwasyon. Ano sitwasyon yan? Magiging makapangyarihan ang absent kesa present. What an irony, no? Oo, ang gulo nun. Mas magiging mabigat ang boto ng taong wala kaysa sa taong pumasok. Nakaw. Oo. At sa puntong yon, hindi na quorum ang pinag-uusapan. Hostage taking na yun. Eto pa, habang nagtatalo ang lahat tungkol sa legal theory, luma na daw kasi yung Avellino versus Cuenco. Matagal na yun eh. Matagal na yan. May lumabas ng mga verified Senate Journal na entries na nagpapakita na ilang pagkakataon noong mga nakaraang taon kung saan 12 senador lamang ang naitalang present. 7 beses actually. Mula noong 2008 hanggang 2015. Napanood natin yun. Yun yung video, 2015. Hulaan ninyo kung sino-sino yung kasama sa mga nag-attend ng mga session na yon. Sino kaya? Si Senators Alan Peter Cayetano kasama. Si Senator Pia Cayetano at si Senator Loren Legarda nag-attend. Sila ring mga nagpupumiglas at bumabanat sa 12 senator quorum ngayon. Constitutional crisis daw. Illegal proceeding daw. Pero bakit noon, wala naman silang angal. At dito pumapasok ang tunay na issue. Hindi quorum, hindi procedure, hindi yung Avellino case. Ano? Consistency, my fellow alases. Dahil sa isang demokrasya, pwedeng magbago ang opinion. Pwede naman, pwedeng magbago ang interpretasyon. Sure, pwede magbago ang legal theory. Pero hindi pwede magbago ang prinsipyo. Depende kung sino ang nakikinabang. Kapag nangyayari yon, hindi na konstitusyon ang sinusunod. Scoreboard na tinitignan. Kaya marahil, ang pinakamahalagang tanong sa buong debating to ay kung hindi 12 ba o 13 quorum. Ano? Ang tanong, ano ba talaga nagbago? Constitution ba? Senate rules? O yung mga nakaupo? Nako.
Parang alam ko. Kasi mukhang hindi na quorum ang tunay na pinag-aawayan. Mukhang may mga kapit-tukulang sa kapangyarihan. And that, my friends, is my Herman Club. Dahil boses. Yun, na-delay. Huwag mo natin pipigilan. Makapigilan ka na naman ni napag-usapan itong Herman ni- Cup mo eh. Di ba? Tama yung sabi ni Alan. In fairness. It happens to you and In far spite between. of, Okay. ang nakikita natin ngayon ay puwersa ng destruction at Yes. puwersa ng preservation. Sino nagbubungguan ngayon dito? Totoo Ay yan. gustong i-preserve yung already weakened institutions natin. At meron even gusto- rehabilitate. At yung mga gustong wasakin ito. Correct. Dahil nakikita nila na bilang na yung kanilang mga oras. No, na yung mga tao ay hindi na tatangkilikin ang kanilang impunity. Correct. Pero meron din ikatlong puwersa. Yan. Na hindi rin kontento sa preservation. Yan. Okay. Ito yung mga puwersa na gustong mag-create ng something new. Yun. Dahil nga, itong mga institusyon na ito ay hindi na rin masyadong matibay. It's time. Hindi sila matibay dahil hindi na rin sila nakakapag-deliver sa pangangailangan ng mamamayan. Correct. Yan yung bagong elemento rito. Well, tactically, sinusuportahan nila itong forces of preservation dahil kung hindi ma-preserve yan, wala silang pwedeng tuntungan to create something new. Yo. Pero dapat wag natin kalimutan, kailangan na rin natin baguhin itong ating mga institusyon. It's Or else, institutional. it will just be a cycle ng bardagulan. So, kailangan at a certain point, preferably sa next presidential election sa 2028, Yan. the seeds of what is new ay maitanim na. Yan. The seeds of change. Your lips to God's Yan ears. yan yung mahalaga. No? Totoo yan. Yan eh. Euclidean yan eh. Naku. Euclid. Euclid, the bridges, the six bridges. Mathematician. Pinandaran ko lang. Sige. Yung mathematician dito. No? Yung mathematician. Yung scientific theorem ni Euclid, di ba? Yeah, love it. Yung sundin natin ng science. Correct. Hindi katulad nitong mga walang hiyang ito. Na akala mo ay kasukdulan ng kawalang hiyaan. Yan. Hindi pa pala. Tsaka burn the village yung attitude nila di ba? Yes. Kung hindi ako masusunod, susunugin ko na lang yung buong. Hindi sila makapaghintay pumunta ng impyerno. Anong sabi nung isa rito, siya lang ang may monopoly na mag-quote. Si Shakespeare. Yung sabi ni Shakespeare sa The Tempest. Anong sabi niya? Ano? Hell is empty. All the devils are here. Sabi Tingin niya. kayo sa inyong paligid. At tingnan nyo kung sino mga demonyo. Look to your left and look to your right. Wala naman dito sa 4. Wala naman dito. Nagkamali ako na tawag kong 4 kanto. Dahil namimiss ko kasi yung medyo tagay. Naalala mo kaya? Inuman natin, no? Inuman yun ni Ron. Hindi nakainom ng Memo Plus. Yung problema dito sa kwan Arneo rito parang siya lang ang bumasa at nakakaunawa kay Shakespeare. Diba? Hindi lang siya yung the greatest poet. No? He's also a philosopher. Of the human psyche. Indeed, yes. At kung buhay siya ngayon, ang dami pa niyang ginawang play tungkol dito sa mga walang hiyang ito. Diba? Tingin ko sasabihin niya, it's too comical. It's too comical. Tragic comedy? Tragic comedy. More tragedy than it is a comedy, I think. Truth is stranger than fiction. Yun. Sabi ni Gito. Yan. Siya, kanino galing yan? Kay Will Ferrell. Sabi ko na eh. Parang napanood ko yun sa Stranger Things eh. Truth is better than Baka si fiction. William Tell ang masunod. Baka may mansanas ka na dito. Panahin natin. Yun yung problema dito, para mga senador, puro pretender. Anong sabi ng kanta? The Great Oh, yes. Kantahin mo nga, Michael. Oh, yes. I'm a great pretender. Pretending. that I'm doing well. But anyway. Baka ma-flag tayo. Pero siyempre, batay naman sa mga surveys, diba, nakikita natin yan eh. Sino ba? Kanino ba kayo naniniwala, mga ating mga kababayan, sa dalawang nag-uumpugang bato na nangyayari, diba? Yung nawawalang mga bato o yung mga batong who lost their marbles. Yan po! Di ba may bago kang survey? Ito nga eh. Hindi okta yan, ha? Hindi. Pupunta na tayo sa The Survey. Euclid ni Professor Guido David. Guido Euclid. Euclid. Sino ang pinakapogi sa 4 alas?
The survey says... Kakaiba ng personal. Unahin muna natin yung 5 sikat. Dapat. Pero ito, 5 yan, 5 hindi. 10 eh. Sabi ko sa'yo. Nako. Never tayo ng 5 sikat na 5 talaga eh. Eh kasi may marami masyado. Pinapaliwanag to. Marami. Okay, 5 sikat. Number 10. 10. Ito, kasama sa mga trending, mga sinesearch ng mga tao. Duterte Robredo matchup 2028. Wow. May ganun ha? May gano'n na nag-register na siya sa yung matchup specifically. Yung Pero ilang beses nagsabi si VP Lenny na hindi daw siya tatakbo. Oo, pero pero yan ito pa rin ang matchup. pinag-uusapan ng tao. Of course, ngayon may mga naririnig tayo, iba-ibang matchup lumalabas. Hindi ko nababanggit. Matcha lang alam ko eh. matchup. Oh. Anyway, number 9, Juan Miguel Zubiri. And? Okay. Number 8, Isa lang. number 8, Plunder. Sinesearch nila yung mga Plunder charges. Bakit? Unavailable eh. Sa Tagalog yan ay Pandarambo. Takanta kasi Sek Llamas, bakit naka-yellow na raw si Senator Joel? Dilawan na eh. Dati orange yan eh. Hindi, pero ngayon wala Ano na. sabihin ng PDL? Ha? Persons with disability denied of liberty. Bakit? At dahil PDL ka, ba't ka isa kasama sa bilang sa Senado? Oo nga. There is jurisprudence. Religion yan eh. Tawag dyan, logic. Correct. Or in Euclid's words, axiomatic. Axiomatic. Wow. I like that. Sige. Anyway, the shortest path between 2 points is Alas. straight line. Straight line. Tuwid na daan. Ang tatalino talaga. Tuwid na daan. Sino ba gumamit nun? Sinong gobyerno ba gumamit nun? Sino nga ba? Sek Monje, waving from us from the stars. Tuloy mo na. Ito naman, number 7. Gulo yung dalawa eh. Ito, na-search nila kahit Latin to. CNADA adjournment. CNADA. Although, Explain, Rob. Explain. What is CNADA? CNADA, tigil na muna. I'm not sure that's what that means. But CNADA. Tingin na muna. I'm not sure that's what that means. Binabasa siya sa US na sign die. Pero mali yung I'm pretty sure a lot of Latin scholars CNADA. Parang nothing comes after this. Dito, magayos ka. Adjournment. Tingin muna. Yung parang CNADA. yung may kamay. Sige. Tatanong natin sa exact Teka muna daw yun, teka muna. Cine rhymes with shiny without the Y sound. Shine. Ano? Yan yung US pronunciation. Okay. Ano meaning? Basta meaning. Lalo ko hindi This is Latin. The meaning of which is? Without a day. Without a day. Yung isang segment natin, di ba? Without a day. Without a day. One fine day. One fine day pala. One fine day. Cine day. Nung 4 kantos pa tayo. Alas na tayo. Okay. One fine day. Okay. Number 6. Win Gatchalian. Siyempre, bagong acting Senate President yan. Pro tempore. Pro temp. Number 5, si Tony Maloto. Oh, why? Oo, namatay yata si Tony Maloto. Ay, sorry. Sorry Nakulong. Founder of this guy Arrested over... Okay lang. Alam namin, hindi ka perfect. Sorry. Arrested over qualified traffic. ng tawad. Just when I thought that we couldn't just, ayun, MP. Nakulong. Ito, may award Founder ng Gawad Kalinga, arrested over qualified. This guy just... Sinabi natin public yung apology ni Michael. Public yan Media ka. Hindi yan lumalabas sa ilo. Katulad nung apology ni Senator Marcoleta. Yan. No, lakas niyang sabihin na bayaran kayo. Tapos sinabi, sorry. yung apology na hindi marinig. Hindi na muna pa kasi sabi ni Marcoleta. Kailan ko sinabi yan? May ganun pa siya. Kailan ko sinabi yan? Parang lagi. Excuse me, teka. Hello? Yes, lilinawin po namin. Buhay pa po si Tony. Apo, buhay pa po. We apologize. May blooper pa naman ako eh. Naslip. Okay. Pakisabi na lang po sa kanyang pamilya. May charges lang. Thank you po. Tony Maloto. Okay, Patuloy mo, brother. Number 4. Umiinit na to. Kiko Barzaga. Dahil Ang former congressman. Let the dogs out! Okay, number 3, may nakasigit na road rage. May nag-trending na road rage. Sino yan? Parang na
na video siya, tapos nag-viral yung video. Ayan. Never change. Road rage. You just defined road rage. Pero, hindi, yung nag-video siya is this is a person na nakikipag-away, inaano niya, tinutulak-tulak niya yung sasakyan. Hindi na road rage. Pag-isag-away. Napag-away siya, uminit yung ulo niya. We know what road rage is. Sino yung tao na yan? Sino yan? Anong insidente yan? Na-film siya, wala ko yung specifics regarding the video, but it's a road rage video. Naging viral siya. Next time, pwede mo edit yan. Sige. Number two, si Erwin Tulfo. Oh, wow. I was expecting to be number one. Yan na. May commitment po tayo kay Senator Erwin na next week daw mag-guest siya. Sabi rin talaga. Totoo ba yan? We are holding you to your word. Kakasuhan daw niya ng cyber libel. Yan. Yung mga nagdawit sa kanya. Yun. Dito sa RAMP, Blue Ribbon Committee meeting. Dawit sa kanya na tumanggap siya ng maleta. Yung mga 18 champions. Marines pala. At yung mga nagdala sa kanila doon, hindi lang yung mga nagtestigo. Yung kanilang mga sponsor, kakasuhan niya ng cyber libel. Sino kaya mga yan? Mga tropa ba ni Makatini? Mga partner daw niya sa ano eh. This guy. Never change. Punta ka natin sa Kalima. Uminit na ulo ko eh. Number one is... Napapahama kami lahat sa inyo. Number one is One. Senate President pro tempore. Ayan. Yung salita. Yung salita na yung yun. mismong word. Ano ibig sabihin ng pro tempore ba? Doc Guido? Eh di temporary. Pro tempore. Temporary. Temporary. Yan pala yan. Anyway, pupunta tayo sa Ayan, survey na. Ito na, survey ito yung na. pinakahihintay nyo. Sige. Bago ito po guys, bagong-bago. Bagong-bago. 4 alas. Hindi kantos ha. Sa 4 alas, niyo palang unang maririnig ito. Exclusive ba ito? Hindi naman. Siyempre. Para sa'yo. Release June 6. Anong araw na ngayon? Oh, June 6! Ngayon lang. Nagulat na. Okay. Released by Tanghere. Acquisition Apps. Survey. Ang tinanong dito, kung favoran nila yung appointment ni Senator Sherwin Gatchalian. Okay, Favoring. Ayan. Pinapaboran. So, pinapaboran. Yun. Tagalogin, okay. So, lumabas, 67% of Filipinos favor the appointment of Senator 67. Sherwin Gatchalian as Senate President pro tempore. Yeah. Kasabi lang natin. Ang nag-oppose ay 25%. Okay. And 8% yung undecided. Ayan, nababasa nyo ba yan? Yeah. It's fine print. Hindi nila mabasa. Late eh. Lagay mo ka direct. So, yan yung main findings. And karamihan ng 25% yan come from the supporters of Vice President. What is this? A document for ants? Wala naman mababasa niyan eh. Parang ka-implant ka kayo. Parang amilyar lang yun. Yung document. Nahipuan ka ng Tokido. Ganit na ulo ko. Nahipon ka pa tuloy ni Michael. Nagpakita pa ng dokumento, di naman mabasa. Sinong survey? Acquisition. Pero yun nga, 67%, two-thirds ng respondents favor the appointment of Senator Gatchalian. So, Initial yan, initial. Initial pa lang. Ano, eksakto ngayong araw pa lang eh. Ngayon pa lang. Imaginein mo kung next week yan. Nakikita natin Paliwanag natin yung mga tao, sa mga tao, ano ba yung ibig sabihin yan? Yan yung absolute numbers ngayon, pero makikita mo paano gumagalaw yung numero. ang isa pa, 61% ng respondents recognize na si Senator Erwin Tulfo ang legitimate head ng Ilan? Blue Ribbon Committee, 61%. 61. And then 30% nagfa-favor kay Senator Pia Cayetano with 9% undecided. Okay. So yan, so ang sinasabi niyan basically is majority ng mga respondents, mga Overwhelming kababayan, majority. overwhelming majority ay nagsusupport dito sa bagong majority. Ang tanong, Doc Guido, bakit Pia Cayetano? Hindi naman siya yung Senate President. Hindi, sa Blue Ribbon. Sa Blue Ribbon yan, Sa Blue Ribbon. Pia versus Erwin. So Erwin. Pero kung sa leadership, so sinusupport nila si Senator Win. 67%. 25% yung nag-oppose. Basically, nagsusupport kay Senator Alan Peter. Oh, parang kanya parang yung talagang bilangan ng mga DDS. Parang ganun na nga. Yan yung core base ni Sara. Yes. Yes, sir. Yan. That's about right. Yan ang lumalabas.
Parang nagdi-thesis defense talk. Sabi niya, yes sir, yes sir. Parang gusto, Right away, sir. yes sir. Defend mo thesis mo. Sige, may questions ka ba, Sek, para kay Prof. Guido? No, but what's happening on Monday? There's going to be a Blue Ribbon Committee on Monday, yeah? And may Yeah. mga tatalon. Ayan yung, well, yung Hindi, usapan kanina. committee, May mga hindi pa to tatawid, session. ano? Hindi pa to session. It's not a session. It's not a session. It's just a committee. It's a Blue Session officially will be during the SONA. Yes, of course. Unless magkaroon ng special special session. patawag. So what Pangulo. happens on Monday? They're just going to convene. Yeah, yung Blue Ribbon, yung Okay. official. Official Ano Blue yung Ribbon. nangyaring ramp Blue Ribbon, wala yan sa minutes ng Senate. Wala dyan yung secretariat ng Senate. Correct. Nandyan yung correct. staff nila. Correct. Pero papatawag nila yung 18 Marines dito sa Most probably. Monday na Most probably. Blue Ribbon Dahil meeting. kailangan nila i-deconstruct yung testimony eh. Kasama kasi sa dinalhan daw nila ng mga maleta. Yung dalawang Cayetano, dalawang Villar, at si Loren. Yun, Legarda. So, paliwanag nila. Bakit biglang na-erase? Dahil kung totoo yun, yung kanilang testimony, dama yung tatlo. Tamay. Hindi No? mo nila Correct. pwedeng baguhin yung naka-notarize na affidavit eh. Hindi, pwede nilang baguhin dahil 2-5 affidavit nila. Sumukuha rin ako bukas. Sa ilalim ng MRT na lang yan nagkakita. Di ba? Minsan wala pang pirma. So tama yung sinabi ng aking minamahal na driver na si Nole Agustino. Yung nangyaring hearing nun, parang nagkwentuhan lang sila sa Senado. Parang ganun lang. Yun basically sinabi ni pro tempore, Sherwin, yes. Sabi, it's just a gathering. It's just a gathering. Parang sabi, hindi siya ano. And yung binabanggit nga niya kanina, makakasuhan nga daw eh. Correct. Itong mga ito na dahil illegal yung ginagawa yung hearing na naganap na parang gathering nga lang. So pwedeng kasuhan. Hindi, nagma-maximum tolerance sila ngayon. Yes. Ayaw nga nilang buhusan ng gasolina, yung apoy. Pero at a certain point, kung ito ay talagang i-hamper yung normal functions ng gobyerno na mahina na nga to start with, Correct. dangerous area yan. Tawag dyan sedition. Sedition na yan. Dahil na ang daming babara Yes. na pangangailangan ng bansa. Correct. Hindi pangangailangan ng institusyon lang, ng buong bansa. You're Yun ang dapat blocking ma-realize ng mga tao. The legislative flow. You're blocking the At- legislative flow. At kung malinawan yung mga tao dyan, yung 67% tataas pa yan. Correct. Oo. Sa ngayon kasi nakita nila parang politika lang nabanggaan. Hindi. Survival ito. Kausap ko mga ambassadors nitong mga nakarang araw, lalo na nung isang araw na Canadian National Day, very concerned sila. Ano mangyayari sa bansa Ambassador nyo? ang kausap mo? Sir? Oo. Hindi naman ambassador of Jesus Christ. Hindi. Ayaw ko kausapin nun. Hindi ko alam bakit. But he's thinking of you all the time. He's vocalizing it. Pati yung Facebook ko, binabasa eh. Lagi nababanggit yung pangalan niya Pati yung column ko, pinapalala sa Senado, di ba? Oo. Anyway, so yun, yung mahalaga rito ay protektahan yan. Yes. Sa Lunes. Dahil sigurado ko, may manggugulo dyan. For sure. May lulusob dyan. For sure. So, dapat yung gobyerno na laging nalulusot ayusin yung kanilang depensa doon sa institusyon. Mag-ayos sila, gawin yung trabaho nila, di ba? Protektahan yung lehitimong Blue Ribbon Committee meeting. No? Correct. Or else, sa next 4 alas, sila pupuntirehin natin. Nako. Mas mapapalusutin Mag-ayos yan. sila. Hindi pwede magkatulakan. Hindi pwede magkatulakan. Kahipuan. Ay, kahipuan. Magkahawakan. Correct. Mamaya, magkaputukan na naman dyan. Easy. Oh, you wouldn't know, di ba? Kawawa. Akala pa na nito ng peke. Yan. Hindi peking buhok, ha? Peking Senate leadership, peking Blue Ribbon, at yung tunay. Tunay na buhok. First time in the history. No? Actually, nakakahiyang malungkot na hindi ko Nakakahiyang malungkot. Ang hirap nun, nahihiya ka na. Nahihiya ako, malungkot ako, naiinis ako. Or nahihiya ka rin. Buti na lang meron tayong page segment gap na pagkasasabihin nila. Kaya magbabalik po ang 4 Page segment got. Okay. So are we gonna get paid? We're gonna... Okay. So ako muna. Yung mga staff, palakpa kayo. Palakpak. Welcome back mga Alaskador at Alaskadora. Ngayon lang tayo napalakpakan ng media. Siyempre, alam mo, kaya malakas ang palakpak dito sa studio ay parang mga media to mga to. Na ayon sa ilang mga senador, bayaran daw ang media. Nakatanggap ng malita.
the fourth estate. Imagine that. The checks and balances of our society. Nilahat na lang. Lahat bayaran. Yoy! Kaya pag-usapan natin yan sa Upo at Patola Upo at ni Patola. Michael Fatin. Yun. Usapang pananaw at opinyon. Ating upuan at patulan. Sa Upo at Patola. Hindi yan Sa Upo at Patola. sa lakas. Sabi ko, ang hirap itong hindi upuan at patulan kasi Oo, dapat naman. karamihan, parang gusto tayong lahatin ng mga media. Patulan yan. Upuan po natin patulan, papatulan ito. Kailangan patulan. No? Hindi lang kayo ang dapat laman ng balita. Dahil hindi umiikot sa inyo ang mundo ng mga Pilipino. Ayan. Baka kayo lang ang gandang-ganda na makinig sa mga boses nyo. Yun. Hindi nyo ba ni minsan naisip na nasanay lang kayo na bida sa mga nakapaligid sa inyo? Nakakarinig ng papuri, pinapalakpakan at sinisigaw ang inyong pangalan. Dahil empleyado nyo, ang pinapasweldo ay kailangan magtrabaho. Pero baka sukang-suka na sa ugali nyo, tawang-tawa na sa mga opinion nyo, at binobola lang kayo sa inyong likuran. Sana hindi tayo, no? Dahil kailangan nila maglagay ng pagkain para sa kanilang pamilya sa hapagkainan. Yun. Napanood namin na expose video kung saan yung korupsyon sa Senado na binatikos at tinutulan ng kanyang makasamahan at kalaunan ay winidro din. Napanood yan? Napanood ko yun. At napanood din namin kung paano sinisipa ng isang senadora ang staff niya sa kapalpakan na dapat ay inako niya. Nasuspend ko. Oo nga. Hindi nyo ba napapansin na mas malaki pa ang ulo nyo sa bawat silid na pinapasok nyo? Yun. Dahil ramdam namin ito. Umay na sa inyo ang mamamayan. Ay. Araw-araw na lang may drama kayong pinipili sa amin na pakinggan. Yun. Nasa na ang pangakong 10K Asa na? at ang libreng kuryente. Ang mga taong nauto nyo, umasa sa mga pangako nyo para lang kayo ay boto. Ngayon, nais nyo palagi na maging laman ng dyaryo, Oo. maging headline sa telebisyon, maging paksa sa bawat usapan ng mga Pilipino. Yun. Ang Pilipinong walang aircon at wifi sa bahay, mga Pilipinong doble na ang binabayarang kuryente, Yun. mga Pilipinong pinagkakasya at hindi lalampas sa 700 pisong minimum wage para lang pasweldohin kayo ng 10K kada araw. Kada araw. Bakit di na lang kayo magtrabaho dahil ang taong bayan ang nagpapasweldo sa inyo? True. Tama. Hindi ang kumapit sa pwesto at pagtuunan ng sariling interes sa kapangyarihan at muling mangbudol at mapansin lang ang kapakanan ng mamamayan pag-eleksyon na naman. Yun eh. Kung nais nyo sunugin ng mga institusyon, mapanatili lang inyong posisyon, wala kayong karapatang manungkulan. Wala. At huli na, sinabi nyo, bayaran ang media. Hala. Ay, yeah. Hindi ba nakunan kayo ng video na tinuturo mo kung papaano ka nagbabayad para lang paboran ang mga interview mo? Yun. Hindi ba inamin din ng kasamahan mo na tumanggap ng pera pero hindi idineklara kaya may paparating na kaso sa kanya? Kaya pag lumabas na ang mga mandamiento de aresto, ang hiling nyo, ang hiling nyo, maging laman ng balitang ay matutupad. Yan, mapo-front page na kayo. Hindi kayo gagasos ni 5. Dahil ang maglaman ng balita ay leksyon ng kasaysayan na hindi kailanman dapat tularan. Yan po ang upot at patola. Yun, totoo. Pahimas ka ng dibdib, parang nag-ano ako. Easy. Are you okay? Sarap. Ay, Sorry. Napakagat-labi ako. Yan, ha? Medyo napakagat-labi. Ay. Sarap ba ito? Easy. So yun ang gusto mo bang pumatol? Sorry, may neural pathways. Correct. Ako rin, nagitla ako doon sa himas mo. Mukhang lahat ng sinabi mo, yung bayarang media, alam mo, hindi yan fact. Hindi totoo yan. Because the media, kahit papano, nag-issue ng statement ng ating mga kasamahan na ano yan, that is absolutely unfounded. Yan. Na basta-basta mo sasabihin, media, bayaran, hindi ka lang lumabas sa front page. Kaya kailangan tayo parating grounded in fact. Yan. Kaya ang susunod natin, ang fact sheet. Pero may twist. Paliwanag mo ang twist. Ang Brother twist ay Mike. ito. Ito ang twist. Ang Yun. twist nito ay, dahil sabi ni Alan Peter kay Tulpo, kung di lang kayo mga tulpo, ipapatulpo ko kayo. Nalito ako doon. Ibahin natin. Bigyan natin ng, baliktarin natin. Yan. Kung ikayatano mo. Yan. Kaya ano na yan. Ito na po ang fact sheet! Katotohanan dahil 4 alas Fact Sheet. para sa bayan lagi
subukan nga natin itong bagong gimmick ng fact sheet. Sige, Diba? subok lang, subok. Ikayatana mo. Ako muna. Takot ka bang mawala sa pwesto kaya work from home na lang gusto mo? Ikayatana na yan! Fact sheet kayo! Hindi ka ba pinapakinggan pag ikaw ay nagsasalita? Ikayatana na yan! Fact sheet kayo! Uy, sumasakit na ba ang tenga mo at mata habang pinapakinggan at pinapanood ang putak ng Senate President mo? Ikayatana na yan! Fact sheet kayo! Gusto mo ba na isumbong sa mga tupo? Nag-buffer. At sa meta, ang cooking show ng kaldero na pati si Pokemon dinamay. Ikayatana na yan! Fact sheet kayo! Buong araw ka ba nagla-live selling pero walang bumibili sa'yo? Ikayatana na yan! Fact sheet kayo! Pinatayan ka ba ng aircon at internet at inindyan sa session ng Senate? Ikayatana na yan! Fact sheet kayo! Sinisigaw-sigawan ka ba? Yan. At tinatarayan? Yan. At hinihipuan yung dibdib? Habang nais niya kayo mag-holding hands while walking. Ikayatana na yan! Fact sheet kayo! Pinangakuan ka ba ng 10K at nabudol dahil wali? Tapos dinedba lang ni Ate. Ikayatana na yan! Fact sheet kayo! Kaya mo ang ating fact sheet. F-A-C-T-S-H-E-E-T with a twist. Ikayatana na yan! Yan. Huwag lang mag-buffer, ha? Siguro kung naalalahanin nyo, we're just doing this on the fly. On the fly. Iba talaga pag live selling. Iba talaga. Kanina nga may bago daw, may bago daw na, Anong bagong extra? Ano yan? may bago daw na sigaw ngayon. Oo, ibabaan nyo naman please yung telegram. Yun. Nagbabuffer din. Pati Nagbabaffer din ang ating telegram kanina, nawala siya. Nalilito na tayo. Hindi, ang sabi daw ngayon, hindi na kulong na yan, mga kurakot. Kasi ngayon, ang bago na pinauso nila Camille, Pia, Bato, Bongo ay iyak na yan, mga kurakot! Iyak na yan, mga kurakot! Ay, episode ito, no? Pero siyempre, dahil baka nag-die daw ng inyong mga emosyon, meron tayong huling pagtagulan. Wala kay Secretary Rieras. Yun. Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Bawal ang takot. Dapat todo prangka. Okay. Huling-huli. Okay. Hindi, habang tayo ay preoccupied dito sa kawalang hiyaan na nangyayari sa Senado, na nararapat lang naman, no? Dahil nga sa napakahalaga nitong bakbakang ito. Huwag natin kalimutan na may iba pang mga nangyayaring mahalagang bakbakan. Yun. Itong naaprubahan na anti-dynasty law, ay parang mas pro-dynasty pa. Na-legalize daw eh. No? Medyo we gave credit where credit was due. Halimbawa sa Kongreso. Yan. Na kung titingnan naman sa surveys, ay doble for the first time ang approval rating kesa sa Senado. Yan. Pero hindi ibig sabihin na hindi na namin kayo ikakato. Diba? No? Kala nyo ha? Hindi nyo inayos eh. Yun. Itong bill nyo Yan. na anti-dynasty. Ano bang gusto nyo? Mag-create pa ng mas maraming kawatan? No? One is more than enough. Kaya hindi pwede yan. Diba? At kung halimbawa, matuloy na yung BICAM, Yan. meron pa kayong last chance Yan. na ayusin ang inyong kabalastugan Yan. dito sa napakawalang kwentang bill na ginawa nyo on third reading. Yan. Parang katulad lamang nitong napakawalang kwentang palabas na 4 alas. Talaga, wala. Kami, wala na kaming choice. Kayo meron pa. Yan. No? Kaya dito sa parating na BICAM, Yun. ng bagong liderato Yan. ng Senado, Yan. sana naman mag-ayos kayo. Mag-ayos naman. Ayusin na. Dahil sasabog ito sa mukha mismo ng presidente. Oo, correct. Yung priority bill niya na anti-dynasty bill
biglang naging pro-dynasty? Ano ba kayo? No? Ang ganda na nga ng inyong ratings eh. Gusto nyo pang gumuho uli? Ano bang akala nyo? Dahil naliligaw kami sa pagbatikos at pagbanat dito sa mga kawatano sa Senado ay makakalimutan namin kayo? Hindi po namin kayo palalampasin. We are equal opportunity hackers. Ang binabanata namin, lahat ng mga mandarambong, lahat ng balasuba, at lahat ng hindi ginagampanan yung kanilang trabaho. Congressman, senador, presidente, vice president, kahit sino. Wala kaming sinasanto rito. No, dahil wala kaming maleta. Hindi katulad ng mga iba dyan. No? Katulad nung nagdala ng maleta sa Senado nung isang araw para sagutin yung impeachment laban sa kanya. Ang daming maleta. Dala-dala nung puwa. Tony Puwa. Isa lang naman sinasabi. Itapon daw. Dismiss. I-dismiss daw. Dahil sa mga walang kakwenta-kwentang procedural grounds. Simple lang naman yung aming tinatanong. Sagutin nyo yung mga articles of impeachment. Diba? Yun lang ang ating sinasabi. Tapos ilang maleta yung dala nila. Diba? Nauso yung maleta ngayon eh. Ba't tayo wala? Ay, hindi. Yung isa pala rito. Kahit Cherry, papatulan na namin. Oo. Kaya warning lang sa mga kawatan sa gobyerno. Walang sulok na hindi namin kayo hahabulin. No? At hindi ito usapin ng partisanship. Kami ay very partisan sa ating mamamayan. Kami ay very partisan sa susunod na salinlahi. Kami ay very partisan sa alaala ng aming mga bayani. No? Lalo na ang mga tatay na malapit na mag-celebrate ng Father's Day. Happy Father's Day. Correct. Para makalimutan, di ba? Wag na lang yung mga tatay na walang kakwenta-kwenta. Yun lang. Papasalamat. Ako, meron akong gusto sabihin nga kasi hindi dapat hinahayaan malunod palagi sa kasinungalingan ang mga Pilipino. Dapat pinabatuhan sila ng mga salbabida ng katotohanan. Para may dahilan silang umahon at hindi malubog sa kamangmangan. Yun yung dapat natin pinapakaral. Kasi Sino ba tinatawag mo mga mang? Sino ba pinapatama mo mga mang? Diretsuhin mo na. Diretsuhin mo na. Meron akong sure na talagang masasama ang mga taste. Itong mga nanonood sa atin. Basta naman tayo ng mga greetings. Sabi ko nga hindi na namin kayo mapapasa. Ang dami-dami nila. Napakarami. Dahil sa nangyayari ngayon sa ating bansa, di ba? Tsaka sinasabi namin, nakibahagi po kayo, di ba? Hindi na uso ngayon yung tatahimik ka na lang di ba? Hindi dapat. Kung hindi ka marunong magmarcha sa kalsada, lalo na yung mga kasama ko rito, na naka-wheelchair na. Sumama kayo, lumahok kayo sa social media. Di ba? Let 1,000, 1,000,000 Davids blue. Diba? Laban sa mga dolayas, sa mga halimaw ng ating lipunan. Senador man sila, congressman sila, vice president man sila, labanan natin sila. Be a David in the face of Goliath. Yan. Dahil kung tatahimik lang kayo, bahagi kayo ng problema. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan. Sa bawat issue may iba't ibang anggulo. At sa bawat storya may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto. Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko, Dito lamang sa Yan. Be a Guido David. Yes, be a Professor David. Be a Secretary Llamas. Be an Alan Herman. Yan. may ganito si... Tapos na ang session mo to. Walang